Hello Capricorn, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, Capricorn, first card ninyo, we have the Nine of Swords. Something is bothering you. Maaring meron kayong iniisip, problema, you're worrying about something. There is something that is stressing you out, no? Siguro Capricorn. Kaya maaari na this could be anything, kayo lang tayo nakakaalam niyan. Pero yun nga, no? Parang natuturete kayo sa kakaisip. O pwedeng related yan sa pamilya, sa relationship, sa trabaho, depende, no? Nasa sa kayo lang tayo nakakaalam niyan kung ano tong nagbabother sa'yo, anong bumabagabag sa'yo. Pwede na kahit, in the middle of the night, nagigising kayo, no? Para isipin kung ano man itong problema or talagang ginigising kayo ng problema, no? Pwedeng ganun eh. So, what else? We have Five of Swords. Pwedeng related yan dito. Capricorn. Pwedeng meron kayong conflict with someone or a group of people. Pwedeng yun ang nagbabother sa'yo. Maaaring meron kayong nakaaway, nakasagutan. Pwedeng meron kayong hindi pagkakaunawaan with someone. Kaya yun ang doon ka na-stress, nag-worry ka about it. No? So, pwedeng ganun ang ganap. Possible din, Capricorn, na ang iba sa inyo is parang nagigilty. Meron akong nararamdaman na parang nagigilty ang iba sa inyo for whatever reason. Kailan tayo nakakaalam niyan kung bakit kayo nagigilty. Pero alam mo, yung guilt kasi, yung guilt kasi, pwedeng kahit hindi mo naman kasalanan, kahit hindi mo pagkukulang, pero parang inaako mo, inaako mo kung bakit. Parang you're taking full responsibility of what was the outcome, 'di ba, na nangyari kahit hindi mo naman kasalanan. 'Di ba? Ang iba may ganyan eh. May ganyan na nararamdaman. Hindi mo naman pagkakamali yun, pero bakit inaako mo? Kaya tuloy nagigilty ka, nabibigatan ng loob mo, pero actually hindi mo naman kasalanan. Wala kang pagkukulang, you know? So, pwedeng may ganong ganap, no? Ang iba sa inyo, kaya ka nai-stress for nothing. So, we have the Empress. Empress is um, a mother archetype. No? This is nurturing energy. Di ba, mga nanay, maalaga, di ba? Compassionate, yung ganon. Nurturing. So, pwedeng ganon kayo. Ganon kayo sa pamilya nyo, 'di ba? Sa mga kapatid mo, magulang mo, anak mo, ganyan, sa immediate family mo. Puwedeng maalaga ka talaga. Kasi puwede rin na hands-on nanay ka, 'di ba? Kung ikaw ay isa ng nanay, puwedeng gano'n. This is a reminder as well, no, para sa inyo Capricorn, to take care of yourself. Kasi puwede na ikaw yung maalaga, no, sa mga anak mo, sa pamilya mo, sa ibang tao. Puwede rin nga na baka yung trabaho mo din is caregiving, 'di ba? So inaalagaan mo yung ibang tao, pero baka yung sarili mo nakakaligtaan mo. Kaya this could be a reminder para sa iyo na alagaan mo din ang iyong sarili, 'di ba? Instead of, just taking care of other people, also take care of yourself. Alright? So, yun ang napipick up ko dito for some of you, Capricorn. Possible then, no, na ang iba sa inyo dito, since the Empress is about um, abundance and prosperity, pwede meron darating na pera sa inyo. Possible yan, no, na magagaan na ngayon yung sitwasyon ninyo pang kaperahan kasi may mga financial blessings or financial opportunities na dadating na magkakaroon ka ng chance na ma-experience, no, yung kasaganaan sa pera. So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin.
And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat po. So, we have spiritual career. Ayan. So, for some of you, Capricorn, ang iba sa inyo siguro is going to shift, no, career path. Sa ngayon, from siguro working in an office job, working somewhere, siguro babaguhin mo na yung takbo ng ano mo, ng buhay by shifting your career path. You know, at ngayon, po pwedeng you are going to focus on your spirituality at gagawin mong karera, no, yung ano mo, yung uh, spiritual path na tinatahak mo sa ngayon, no? We have love. Ayan, you are going to be full of love. Otherwise, hindi mo magagawa, hindi mo ma-perform yung pag-aalaga, no, sa ibang tao, lalo-lalo na kung yun ang trabaho ninyo or yung pagsisilbi sa ibang tao, no, by embracing your spiritual career. If you don't have love in your heart, hindi mo magagawa ang mga yan. Kaya kudos to you because you have that unconditional love in your heart siguro. Kaya you are of service to people, yun ang pinaka ano mo, masaya ka. 'Di ba kapag ginagawa mo yun, no? Na nagsisilbi ka sa mga tao, nagiging masaya ka kapag ikaw ay nakakatulong sa iba, yung gano'n. Kaya yun, napakaganda na your heart is oozing with love. Puwede rin na ang iba sa inyo dito baka love life ito. Baka kung kayo ay single pa ngayon, baka meron naliligaw sa'yo or merong nagpaparamdam sa'yo ng kanilang romantic interest. Kaya ayun, pupuwedeng ikaw ay may-in love sa ngayon. So we have forgiveness, may pagpapatawad. At yan, connected pa rin si forgiveness kay love. Dahil sa pag-ibig na pinipili mo, pagmamahal na pinipili mo, matututo ka talaga na magpatawad. Kasi when there is love, 'di ba? When there is love, you are going to focus on pagpapatawad, acceptance sa mga tao kahit meron silang mga pagkakamali sa'yo. Kahit meron silang mga kasalanan sa'yo, mas pipiliin mo pa rin yung pag-ibig, pagmamahal, 'di ba? Kaya po pwede na sa ngayon, mas papairalin mo yung pagmamahal at matututo kang patawarin ang mga taong mayroong mga shortcoming sa'yo at bigyan ng pagkakataon, no, na makapagsimula kayong muli ng kung anumang klaseng relationship ang meron kayo. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.